Sa hapong ito ay tungkol ho sa diabetes. Okay. So, anong klaseng diabetes? Type 2 diabetes, which is acquired diabetes, no? It is because parami ho ng parami ang diabetic patient. Actually, in every home, meron ho diyang isa o dalawa na may diabetes. Bibihira ho yung sa isang pamilya walang diabetic patient. So, it is really something na dapat hong pag-ukulan ng pansin because hindi ho kasi biro ang komplikasyon ng diabetes. At ang pinakamataassong porsyento ng komplikasyon is diabetic nephropathy or yung pagkasira ho ng kidney. Ito ho yung mga pasyenteng tumataas ang creatinine at nada-dialysis. So, ang kinamamatay ng pasyente, yung nephropathy na, hindi na ho mismo yung diabetes. Marami pa hong ibang komplikasyon tulad ng pagkabulag, retinopathy, pagkasira ho ng mga nerves, no? Sensation, nawawalan ho ng pakiramdam ang mga paa at kamay, motor neuropathy, mahina na ho yung muscles, hindi na ho kayang tumayo, maglakad. So, kayo ho kayong lumpuhin ng diabetes, no? So, cardiovascular, magkasakit sa puso, maging high blood, at marami pa hong iba, no? So, kung titignan ho natin yung mga komplikasyon, puro ho severe. At lahat naman ho ng tao ayaw ng ganun. But, alam niyo ho bang ang mga taong hindi kontrolado ang asukal or sugar is more than 50%. So, 52% of patient ay uncontrolled ang sugar. So, yung iba dyan, hindi umiinom ng maintenance, but sabihin na ho natin, yung mga pasyente umiinom naman, nagda-diet naman. Yung iba ho, naka-oral medication, yung iba naka-insulin, but still, no, hindi pa rin ho maibaba ang sugar level nila. So, alam na ho natin ang patutunguhan, no? So, maglilid ho ito sa complication. At isa pa ho, yung mga pasyenteng kakaedad na at hindi ho nagpapacheck up. Palibasa, wala hong nararamdaman. All the while, they do not know na sila po pala ay diabetiko na. So, minsan ho, yung komplikasyon, ang una nilang ipinupunta sa ospital kasi wala naman hong nararamdaman sa diabetes. Yung pagkauhaw, ihi ng ihi at laging gutom, ito po ay nangyayari lamang pag medyo sobrang taas ng sugar, pag umabot ho ng 180 mg per DL, saka lang po mararamdaman yung tatlong yan. But kung hindi naman ho aabot sa ganyan ang pagtaas, wala hong mararamdaman ng pasyente. So the patient is blindfolded. So sa Pilipinas ho, 5 to 6 million Filipinos ang diabetiko. Isa na ho dyan is yung pinag-uusapan nga ho natin na actually hindi lang sa Pilipinas so pati sa buong mundo. Yung pagkain ho kasi natin ngayon ay puro ho refined products, no? Hindi na ho siya whole food, no? So, it is because sa grain ho, so nire-refine nga ho kasi, no? Para ho mas maputi, mas smooth yung texture, and para rin ho long yung shelf life. Kumbaga para ho mas magtatagal yung produkto. Kaso ho, sa pagre-refine na yun, natatanggal ho ang pinaka-outermost layer which is the bran and the innermost layer which is the germ, no? Ang natitira lamang ho is the middle portion which is the endosperm. At pag tinunaw ho, ang laman ho ng endosperm na yan is starch. Alam naman ho natin na pag yan ay na-digest at na-metabolize, ang end product ho niyan is what?
sugar. Ayan. So, ano ho ba ang mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin na gawa ho sa refined products? So, andyan ho ang tinapay, pastries, cookies, no? So, lahat po yan, cakes, biscuit, no? Lahat po yan, napakasasarap. But unfortunately ho, puro ho asukal ang laman yan. So, natanggal na ho yung protein, vitamins, minerals, and fiber. So, kung yan ho ang palaging kinakain or dessert, o halimbawa, dessert nyo is leche flan, no? So, ang dessert nyo cakes, no? Merienda nyo, ganun din, cakes, cookies, mamon, no? So, kung tapos sabihin na natin yung hindi rin kayo masyadong umiinom ng water kasi walang lasa. Pag magmimerienda kayo, kakain kayo ng breakfast, lunch, and dinner, gusto niyo naka-fruit juices kayo or soft drinks. Pareho yang maraming sugar, no? Isipin nyo ang isang 8 ounce na soft drinks. Meron yang almost 8 to 10 teaspoon or tablespoon of sugar. Paano naman hindi kayo tataba niyan? And yung mga fruit juices, puro ang tamis niyan is fructose, corn syrup, which is yan kasi ang pinakamura na pampatamis, but masarap lasang-lasang asukal siya. But napakasama niyan sa katawan, producing type 2 diabetes, no? And so, ang tao sa simula, sa ganyang klase ng pagkain, actually, marami pa ibang factor na nakakakos ng diabetes. But siyempre, ang pinakamalaking porsyento sa kinakain. Sumusunod na dyan yung lifestyle, tulad ng kulang na sa exercise. Actually, pati bata kulang na sa exercise kasi instead na naglalaro yan ng patintero, tangguan, piko, dati ngayon wala. Nakaupo lahat ang bata. Computer, cellphone, games, no? Malaking kawalan yan sa health, sa pagpapawis ng bata araw-araw, no? Imbis kumikilos wala, nakaupo na lang. Sa mga tao nagtatrabaho, ganun din, puro computer na So, minsan nababawasan ng empleyado. So, hindi ba, halimbawa, sa parking, instead tao ang mag-aabot sa iyo ng ticket hindi na So, computerized na ipindutin nyo lang. Yung mga, at later on nga mangyayari niyan kakaunti na lang ang nagtatrabaho at puro na computer, no? Computerized. So, tuwang-tuwa tayo, but hindi natin alam that will lead to unemployment later. So, pati yung trabaho ng accountant ngayon, pwede na i-program yan sa computer, no? Mas matalino, may AI na ngayon, di ba? Artificial intelligence. So, mas matalino pa yan sa tao. Kasi, lahat ng itanong nyo dyan na meron siyang data, lalabas niya yun pag nag-inquire kayo. No? Na hindi kayang ma-acquire yan ng isang ordinaryong brain ng tao. Kaya mas matalino pa kesa sa tao ang AI, artificial intelligence. So mabalik tayo sa cause ng diabetes, which is food ang pinaka-main factor causing diabetes. Siyempre pag puro refined at sugar ang naipapasok natin sa katawan. And actually, pati nga pala yung rice, di ba? So, ang gusto nating rice is what? Ang gusto nating rice ay yung maputi, di ba? Maputi at makinis. At pag nakita yung ganun ang rice ng kaibigan ninyo, relative ninyo, iisipin ninyong mamahalin yung kanyang rice, no? So, isa pa yun sa kinahahanga ninyo. Ibig sabihin, kayang bumili ng mamahaling kanin. Hindi niyo alam na strip off na lahat ng sustansya doon, no? Unlike pag whole grain, like brown rice, red, black rice, whole food po yan. Kanin nyo pa lang complete food na kasi nandoon yung protein,
aside from carbohydrates, fiber, vitamins, and minerals. So anong mangyayari pagka puro sugar? Tatabaho ang pasyente, no? Ang tao. So, leading to obesity. So, hindi lamang overweight. Later on pag hindi kinontrol ng tao yung pagkain, mauuwi yan sa obesity. And obesity, hindi yan normal. It is already a chronic medical condition. Bakit to? Dadalhin tayo niyan sa napakaraming sakit. At nangunguna na dyan ang diabetes. So, ang obesity is one of the most or biggest factor para maging diabetes. Type 2 diabetes ang pinag-uusapan natin, yung acquired diabetes. Kasi ang type 1, yung juvenile diabetes, hindi yan matataba, kadalasan yan payat. So, sa type 2 diabetes kadalasan, magiging obese muna ang pasyente, sabihin sobrang taba at malaki ang bilbil, no? So, malaki ang abdominal fat. So, iyan nga pala, ang abdominal fat, significant yan sa diabetes, no? Kasi yan ang nagli-lead para magkaroon ng insulin resistance ang type 2 diabetes. Ibig sabihin metabolically active kasi hindi basta taba lang yan o hindi lamang basta bilbil yan. Visceral fat yan. Fats yan surrounding our internal organs aside from the abdomen. At yan ay nagproproduce ng fatty acid at cytokines, no? And adipokinase wherein nagkokos yan ng inflammation, no? So, na later on ganito yan sa simula, pagkain, di ba, puro starch, puro asukal. Di syempre, asukal yon sa system natin, ma-stimulate yung ating insulin, natapatan niya yung dami ng asukal para makapasok sa ating cells. But sa katagalan hindi na mahabol ng insulin yung demand ng asukal na ipinapasok natin sa katawan. So, pagka ganun, nag-form tayo ng insulin resistance. Ibig sabihin nai-immune na yung cells natin sa insulin. Para isipin nyo yung sa antibiotic na sasabihin, resistant ka na, kaya hindi na tumatalab. Meaning, di ba ang antibiotic, pag palaging yun ang ginagamit ninyo, no? Same medicine, di ba hindi na tumatalab? So same thing with insulin. Pag paulit-ulit ang surge ng insulin sa ating cells, hindi na siya effective. Para insulin ang susi. It is the key to open our cells para makapasok yung sugar. So pag hindi na nakakapasok sa cells ang sugar, it stays in the blood. Di ba? Pag nag-measure kayo ng sugar, mataas na mataas siya, no? And ano yung nangyayari sa cells? Kakaunti ang asukal. So, ano ang gagamitin ng katawan for energy? It is the protein. Kaya pag yung sobrang taas ng sugar, namamayat ang may diabetes. Minsan kala nyo kung ano ang sakit kasi namamayat. Yung pala sobrang taas ng sugar. And of course, balik tayo dun sa blood vessel, yung ang dugo nyo ay masyadong maraming sugar kasi hindi nga makapasok sa cells. Ayan malapot ang andar niyan. So magkukauso yan ng high blood, magkukauso yan ng gasgas, stroke, heart attack, sisirain niyan yung walls ng arteries, sisirain niyan ang kidney. Bakit? Ang kidney natin, napakaliliit lang capillaries ang laman niyaan. No? So, kaya madaling masira yan pagka malapot ang dugo. Pati nerves natin sa neuropathy, pati yung ugat natin sa mata, pati coronary arteries. Now, ano ba ang punto natin? Di ba kailangan makontrol ang asukal ng pasyente. But sabihin na natin, more than half ng Filipinos
ay hindi ho kontrolado ang sugar. Kahit na umiinom ng gamot, kahit na ho naka-insulin. Isipin niyo ho yan, no? So, nangyayari ho ang komplikasyon. Di ho ba sinasabi, kailangan niyo hong pumunta sa amin, no? It is because, sinasabi ko nga sa inyo, meron ho tayong anti-diabetic and anti-obesity protocol. Wherein, tandaan niyo ho ito, kami lang ho ang meron nito, wala hong effort, kahit di kayo uminom ng gamot araw-araw, at magic po siya. Meaning, instant po yung effect. Yang tatlong ho yan, tandaan ninyo. So, hindi nyo ho yan makukuha sa ibang clinic. So, ayun ho, kahit ho diabetic kayo, while we are still addressing the root cause, maibababa na ho natin ang inyong sugar effectively. So, magluluso kayo ng weight and also bababaho ang sugar. Tandaan nyo ho, complication will not happen if ang sugar nyo ho is controlled. Now is the right time for you to come to the clinic, lalo na ho magpapasko. Napakarami hong mga pagkain. Pag nagpa-treatment ho kayo sa amin, kahit kumain kayo ng marami, matatamis, hindi ho mag-shoot up ang sugar ninyo. No? Agapan niyo ho ang sarili ninyo habang wala pa kayong komplikasyon at mas mahirap na hong i-reverse ang komplikasyon. So right now, baliktad po ang sasabihin ko sa inyo. Madalas kong sinasabi sa inyo, walang magic. But this time, ang sasabihin ko sa inyo, ito hong anti-diabetic and anti-obesity natin, magic po ito. Instant result. Wake-up call for all diabetic and obese patients. So meron ho tayong anti-diabetic and anti-obesity protocol. Ito hong protocol na to ay unang-una, it is magic. Kung palagi kong sinasabi na walang magic, but this time, ito hong protocol na to is magic. Meaning, instant po ang result niya. Kaya magugulat kayo, no? And also, kami lang ho ang meron nito. Hindi nyo ho ito makukuhang treatment na to sa iba. Kaya samantalahin nyo ho ang pagkakataon na merong ganito. At pangatlo ho, kahit na ho walang effort. Meaning, kahit ho hindi kayo uminom ng gamot ninyo at hindi kayo mag-inject ng insulin ninyo, yung mga gusto hong pumayat kahit na ho hindi